upang masaksihan ang napakaraming milagro o pagbibigay ng biyaya sa mga may problema at para mabigyan ng lunas ang inyong mga problema at mga sakit. Ngayon, tungkol naman sa itinanong nyo, Mr. Domingo, kung ano ang pinakabuod ng aking pagpapahayag, siguro ang pinaka magandang kasagutan dito ay ang sinabi ni Rayster Langit, anak ni Ray Langit, sa programang Kasanggamo ang Langit, August 30, 2000, 11:35 p.m., RPN Channel 9, sinabi niya na sa kanilang mga kaaway, ang parusa ay sakit. At August 30, 2000, 11:35 p.m., RPN Channel 9, sinabi niya na sa kanilang mga kaaway, ang parusa ay sakit at kamalasan. Ngunit sa kanilang mga kaibigan, pera, salapi, o swerte, at lalong-lalo na sa iba, kapangyarihan. Sa aking sinulat na aklat na Angel of Death, at Prophecy and Predictions, 1996 edition, ang pinakabuod ng aking pagpapahayag ay ito: the essence of prediction is pain, and the ultimate goal of prophecy is its final injunction. Ang ibig sabihin nito, ang paglalagay ng sakit, ang tanging paraan para ang tao ay magbago. Sa Biblia, nakikita natin to na ang Panginoon talagang naglagay ng sakit sa pamagitan ng kanyang anghel ng kamatayan sa Old Testament para patayin ang mga firstborn at iligtas ang kanyang mga tao. Ito yung sineselebrate natin ngayon bilang Monday, Thursday, the Feast of Passover. Ngayon, sa bagong tipan naman, nandyan ang kanyang ikapitong anghel ng Laodicea, the seventh angel of Laodicea. Nandito, mababasa natin to sa Apocalypse chapters 2 and 3, na inatasan niya magpahayag kay San Juan. At sinabi niya na ang pangalan daw niya, ang Amen, the true and faithful witness to His Word, the beginning of God's creation. Hango ito sa Hebrew na totoo, the true and faithful to His Word. Sapagkat sa Revelasyon o Apocalypse, ang tawag sa kanya, the faithful and true. Ang pangalan niya, the Word of God, at siya lang ang tinatawag na Lord of Lords, and King of Kings. Kaya ang pinaka-central na tema o mensahe ng aking pagpapahayag, paggagamot, at paglalahad ng mga naganap at magaganap, prophecy and predictions, ay isa lang, that there is a God, na meron talagang isang Diyos na who watches us from a distance. At ito rin ang kaisa-isang mensahe na gusto kong paabot sa Korte Suprema, sa Hudikatura, sa gobyerno, at sa buong sambayanan, na talagang wala tayong sasambahin kung hindi isa lang. Hindi natin pwedeng sambahin ang mga maestrado, ang mga nakakataas, kung hindi ang Lord of Lords and the King of Kings. Siya ang Judge of all Lords and Kings. Kasi pag may sakit na ang tao, lalo na stage 4 cancer at iba pang mga terminal cases like kidney failures, isa na lang ang natitira. Siya na lang at yung ating pagbalik at paglapit sa Kanya. Dahil wala na lahat yung mga ambisyon, wala na lahat yung kaso, wala na lahat yung pera, lahat. Lahat ng material na bagay iiwan na natin. Kaya nga ako, ginawa akong mensahador o tinatawag nilang propeta sa lengguwahe ng mga Hebrew o kaya mga sa Biblia noon. At sa ngayon, tinatawag natin na the channel or the guide na para ang tao
hindi lang mapagaling sa kanilang karamdaman, kundi yung kaluluwa nila palapitin sa amin, the true and faithful to His Word.